Hello mga kids! Andito na naman ang inyong gurong kaibigan na si Teacher Well. Handa na ba kayo? Sa isa na namang makabuluhang talakayan sa ating subject na Math Grade 6. Sige, simulan na natin. At ang topic natin ngayon ay Concept of Proportion. So yan mga kids, itong lesson natin ngayon ay may kaugnayan dun sa unang video natin na ipinaliwanag ko tungkol sa ratio. Ang ratio ay may kaugnayan dito sa lesson natin about proportion. Kasi itong proportion, it means two equivalent or equal ratio o dalawang magkapantay na ratio. So mamaya mga kids, mas lalo nyo pang maintindihan kung bakit nasabing equivalent or equal ratio ang proportion. So sa pagpapatuloy natin, dahan-dahan ninyo malalaman kung bakit nasabing ang proportion ay equivalent or equal ratio. So mga kids, handa na ba kayo para sa example number 1? O sige. Example number 1. Is it a proportion or not? So dito sa tanong na ito mga kids, meron akong halimbawa. Ang unang halimbawa ay naka-fraction form, samantalang ang pangalawang halimbawa ay naka-colon form. Uunahin natin itong fraction form. Itong binigay na halimbawa, tinatanong kung ito ba ay proportion o hindi. So sa fraction form, isinasuggest sa atin, gagamitin natin ang cross multiplication method or mag-cross multiply tayo. Sige mga kids. Ang unang gagawin ko ay isusulat ko muna itong mga given fractions na maayos. Kagaya nito. 2 over 3 and 4 over 6. So ayan mga kids. Ngayon, sinasuggest dito na gagamit tayo ng cross multiply. So pag sinabing cross multiply, tayo ay puporma ng pa-x. Ganyan. Or pa-cross. Para malaman natin kung ang mga given fractions na ito ay proportion. So meron tayong 2 over 3 at saka 4 over 6. Gamit ang cross multiplication, itong number 2, ang kapartner niya ay number 6. At itong number 4, ang kapartner niya ay number 3. Sige, pagkatapos nating malaman ang kanilang mga partners, tayo ay magmumultiply na sa kanila. 2 times 6 equals 12. Dito naman tayo sa pangalawang partners. 4 times 3 equals 12. So kung mapapansin ninyo mga kids, magkapareho ang answer nila. Magkaparehong 12. So ano kaya ang ibig sabihin kung magkapareho ang answer matapos nating ginamit ang cross multiplication method? Nang mag-multiply tayo kay 2 at saka kay 6 at nag-multiply tayo kay 4 at saka kay 3, parehong 12 ang mga sagot. Ito ay palatandaan na ang 2 over 3 at saka 4 over 6 ay example ng proportion. Proportion silang dalawa mga kids dahil magkapareho ang sagot na ating nakuha. Kung sakaling pagkatapos nyong ginamit ang cross multiplication method at hindi magkapareho ang lumabas na mga sagot,
yan ay not proportion or hindi sila proportion. So sana nakuha ninyo mga kids kung paano natin malalaman kung proportion ba o hindi ang dalawang ratio na ibinigay. So kagaya sa meaning kanina, two equivalent ratio or equal ratio is called proportion. Kaya nang malaman natin na magkapantay pa lang mga sagot nila, parehong 12, kaya ibig sabihin itong 2/3 at saka 4/6 ay equivalent ratio, kaya sila ay tatawaging proportion. So nakuha nyo ba mga kids? Very good. Ngayon naman, may isa pang paraan kung paano natin isolve itong pag-identify natin kung proportion ba o hindi. Ito tinatawag na colon form. Colon form mga kids, doon sa video natin about ratio, ay gagamit nitong simbolo na colon. Ayan. Ngayon, dito sa example natin, isinulat ko siya in colon form. 2/3 or 2:3. Yan, kuha nyo ba mga kids? Samantalang 4/6 is 4:6. So aalamin natin kung itong dalawang ratio na 2:3 at saka 4:6 ay proportion ba? So kapag colon form ang ginamit, hindi na tayo gagamit ng cross multiplication method. Gagamitin natin ang pag-identify sa means at saka sa extremes. So unahin ko muna itong extremes. Itong number na makikita dito sa pinakagilid, itong pinakagilid mga kids, number 2. At saka, meron din tayo dito pinakagilid, number 6. Yan. Itong number 6 at saka number 2, ang pwesto nila nasa pinakagilid. Yan. Sila ang tatawaging extremes. Yan mga kids, lagi niyong tatandaan, pinakagilid sa magkabilang dulo. Yan ang extremes. Samantalang, itong malapit sa equal sign, ito yung palatandaan niyo mga kids, ang equal sign. Ang dalawang numero na malapit sa equal signs or nasa loob, makikita sila sa loob, itong dalawa. Itong 3 at saka 4, ito naman ang tinatawag na mga means. Ngayon mga kids, simple lang ang gagawin natin. Pagkatapos nating ma-identify ang means at saka extremes, ito yon, means, ito yon, extremes. Pag na-identify na natin sila, sila na ngayon ang ipapartner natin at i-multiply natin sila. I-multiply natin mga kids. So, 2 times 6. Anong sagot mga kids? So, meron tayong magiging sagot na 12. So, yan. Sulat ko lang dito, maliit na 12. 2 times 6 equals 12. Ngayon naman, imumultiply din natin ang mga means. 4 times 3 equals 12. So kapareho ng ating ginawa kanina sa fraction form, kung magkapareho ang magiging sagot, yan ay palatandaan na ang mga given ratio ay proportion. So dito naman, ang given ratio natin na 2:3 at saka 4:6, dahil magkapareho ang
resultang sagot, pagkaparehong 12 ang nagiging sagot mga kids, ibig sabihin, silang dalawa ay proportion. Kung sakaling hindi magkapareho, pagkatapos nyong na-multiply ang extremes at na-multiply ang mga means, kung hindi sila magkapareho, yan ay not proportion. So, klaro na ba mga kids? Naintindihan nyo ba kung paano malalaman kung proportion o hindi ang mga given ratios? Mahusay! Ngayon mga kids, nakuha nyo rin ba kung bakit ito tinawag na proportion? Magaling! Tinawag siya na proportion dahil two equivalent ratio. Ang dalawang ratio ay magkapareho o magkapantay. Yan, tama mga kids. So ngayon, para mas maintindihan pa ninyo ang concept of proportion, dadako tayo sa example number 2. Example number 2. Mrs. Mabait bought 9 different kinds of cupcakes for 324 pesos. At the same price, how much will she pay for 15 different kinds of cupcakes? So ayan mga kids, meron tayong word problem dito sa lesson natin about proportion. So ayan, intindihin natin itong problem natin mga kids. So, si Mrs. Mabait, bumili siya ng siyam na iba't ibang klase ng cupcakes na ang presyo ay 324 pesos. Ito yung babayaran niya para sa siyam na iba't ibang klaseng cupcakes. Ngayon, sa magkaparehong presyo ng cupcakes, magkano ang mababayaran ni Mrs. Mabait kung bibili siya ngayon ng 15 na iba't ibang klaseng cupcakes? So yan mga kids, 15 na ang kanyang bibilhin. So sa presyo ng siyam na cupcakes, 324. So syempre, meron ka ng clue sa iyong isipan na kapag bibili siya ng 15, mas lalo pang malaki ang mababayaran ni Mrs. Mabait. So dapat mas malaki pa sa 324 dahil mas marami ang bibilhin niyang cupcakes. Sa siyam, gagawin niyang 15. Okay. So gamit ang example natin kanina, isosolve natin ang word problem na ito sa dalawang paraan. Yung fraction form at saka yung column form. Sige mga kids, uunahin natin isolve ang problem na ito gamit ang column form. So kung gagamit tayo ng column form, ganito yan. Doon sa problem, gagawa ka ngayon ng palatandaan. So ano bang klaseng palatandaan? So, isa-suggest ko yung mga unang letter. Halimbawa, cupcakes. So, letter C yan siya mga kids. Cupcakes. And then, peso sign. So, Philippine peso. Cupcakes is 2 peso. Cupcakes is 2 peso. So, kailangan meron kang palatandaan mga kids para hindi magkabali-baliktad ang pag-arrange mo base doon sa mga given ratios. So, kanina sa nabasa nating problem, si Mrs. Mabait ay bumili ng siyam na cupcakes. Kaya, dito sa letter C, cupcakes ito, dito ko isusulat ang 9. Ito yung binili niya. Dito naman sa pesos, ang presyo ng siyam na cupcakes ay 324 pesos. Kaya partner sila. Sa siyam na cupcakes, ang babayaran ni Mrs. Mabait ay 324 pesos. Ngayon, doon naman sa tanong, magkano ang mababayaran ni Mrs. Mabait kung siya ngayon ay bibili ng 15 cupcakes? Kaya dito naman sa letter C, 15 ang isusulat ko kasi ito ay nagre-represent ng cupcakes. Samantala,
hindi natin alam ang presyo ng 15 cupcakes. Kaya, ito yung hahanapin natin ngayon. Ito yung isosolve natin. Sa hindi pa natin alam, gagamitin natin ang letter N, unknown number. So, hindi pa natin alam. So, yan mga kids, ganito ang pag-arrange ng ating pag-solve sa proportion para hindi tayo magkamali at hindi rin natin mabaliktad ang mga numbers. So, meron tayong palatandaan. Ulitin ko, cupcakes is 2 peso equals cupcakes is 2 peso. So, yan. Kayo na bahala gagawa ng mga palatandaan ninyo mga kids. Basta ang importante ay ma-arrange ninyo ng tama ang mga ratio na given. So, dito, dahil na-arrange na natin, pwede na tayong magpapatuloy. Dun sa aking na-explain sa example number 1, kailangang i-partner natin ang mga extremes at saka means. So dito sa equation natin, itong 9, nasa dulo siya mga kids. Ito namang N, nasa dulo rin siya. Kaya sila ang mag-partner. Ano nga ang tawag sa kanila? Tama! Ito ay tinatawag na extremes. Ngayon naman mga kids, ito namang mga number na malapit sa equal sign, itong dalawang number na nasa loob. Ano naman kaya ang tawag nito mga kids? Tama ulit! Ito ay tinatawag na means. Yan, ang gagaling nyo talaga mga kids. Ngayon, magpapatuloy na tayo. Pagkatapos nating ma-partner ang mga extremes at saka means, sila naman ang ating imo-multiply. Kaya, ganito ang mangyayari. 9 times n. Ito yon. 9 times n. 324 times 15. Ito rin yon. 324 times 15. Yan, na-partner na natin mga kids. Ngayon, ang gagawin na lang natin ay kukunin ang kanilang product. So, 9 times n, ang number, i-multiply sa letter or unknown value, hindi natin alam. Kaya, hindi sila pwedeng ma-multiply. Ang gagawin mo lang, simply itatabi silang dalawa, magiging 9n. Ayan. 9n lang muna mga kids. Samantalang, 324 times 15, ito ay pwedeng ma-multiply. So, subukan nating i-multiply mga kids. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-multiply ng 324 times 15. Ayan mga kids. So simulan natin. Na-arrange na natin 324 times 15. Dito tayo magsisimula kay 5. I-distribute natin ang pag-multiply kay 5 dito sa lahat ng digits. Sa 4, sa 2, at saka sa 3. Unahin natin. 5 times 4 equals 20. Sulat ang 0. Carry 2. Ayan. 5 times 2 equals 10. Plus 2 equals 12. Sulat ang 2, carry 1. 5 times 3 equals 15. Plus 1 equals 16. So, hindi na tayo mag-carry dahil wala ng number. Pasunod ng 3. So, sulat ang 16. Ayan. Tapos na nating nagamit si number 5. Ngayon mga kids,
para hindi mahalo itong mga carry natin, i-cancel natin sila mga kids. Ugaliin ninyong sundin itong aking paraan. I-cancel ang mga carry pagkatapos mag-multiply sa bawat digits. Para kung sakaling mag-carry ka ulit, hindi mo siya maisali o hindi ka magkamaling maisali sila sa pag-add. Okay ba yun mga kids? Okay, dahil tapos na tayo dito sa digit 5, dito naman tayo kay 1. 1 times 4 equals 4. Dapat ang sagot na 4 ay ililinya natin dito kay 1 dahil ito yung ginamit natin. So dito siya sa ibaba ng 2. Ayan. Linya sila kay 1 mga kids. Huwag mong isulat dito sa kalinya ni 0. Dito ka, linya kay 1. Yan, kuha nyo ba mga kids? Sige. Next, 1 times 2 equals 2. Dito naman ililinya kay 6. And then 1 times 3 equals 3. Dito naman ililinya sa number 1. And then, dahil tapos na tayo sa dalawang digits, dito sa 5 at saka 1, wala nang kasunod na digit, ngayon ay i-add na natin yung mga partial products natin. Yan, i-add natin yan mga kids. Kunin natin ang sagot. 0 plus blank, bring down 0. 2 plus 4 equals 6. 6 plus 2 equals 8. And 1 plus 3 equals 4. Yan. So, meron tayong final answer na 4,860. Ito yun, mga kids. Yan. So, 324 times 15 is equal to 4,860. Ngayon, hindi pa tayo tapos mga kids. Dahil sa answer natin na 9 times n equals 9n, may katabing number itong letter n. May katabing number 9. Kailangan, ito lang talagang letter n ang matitira para malaman natin ang unknown number dito. Malaman natin ang sagot mga kids kung magkano ang mababayaran sa 15 cupcakes. Kaya magkatabi pa ang 9 at saka n. Para mawala itong katabing 9 dito sa unknown number natin, ika-cancel natin siya mga kids at simpleng-simple lang. I-divide natin ng sarili niyang number na number 9. Ayan. So, itong 9, i-divide ng 9 din. Kung nag-divide tayo dito, sa side na ito, mga kids, ng 9, dito sa kabila naman, dito sa 4,860, gagayahin din natin. I-divide din natin ng 9. Okay, klaro ba mga kids? Dahil may katabing 9 si n, kailangan i-cancel natin si 9 gamit ang sariling number 9. Yan. Nag-divide tayo ng 9 dito. Kaya, gagayahin din natin, magdi-divide din tayo ng 9 dito sa kabila. Okay na ba mga kids? Klaro na ba? Sige. Ngayon, magpapatuloy na tayo sa pag-solve. 9n divided by 9. So, yan. 9 divide 9. Cancel 9. Ayan. So, 9 divide 9, cancel 9, n na lang ang matitira mga kids. Ayan. So, nawala na yung 9 kasi i-divide natin ang sariling number 9. N na lang ang natira mga kids. Sa kabila naman, 4,860 divided by 9 is equal to 540. At dahil pera ang pinag-uusapan natin, lalagyan ng peso sign. 540 pesos. Yan, kuha nyo ba mga kids? Yan. 540 pesos. Yan.
Ayan mga kids. So ang final answer natin, dahil nakuha na natin ang letter N is equal to 540 pesos. Ang final answer natin ay 540 pesos. Ito yung babayaran ni Mrs. Mabait sa 15 cupcakes. So dito sa letter N, pwede na nating papalitan yan ng 540 pesos. Ayan. So yan mga kids, na-solve na natin ang ating example number 2 gamit ang colon form. So sa colon form, ang unang gagawin ay i-partner muna ang mga means at saka extremes. Sana naintindihan ninyo mga kids. Mahusay! Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo mga kids kung paano siya isolve gamit ang fraction form. So pareho lang ang magiging sagot natin mga kids, pero fraction form naman ang gagamitin natin sa pag-solve nito. So sa fraction form, gagamitin natin yung cross multiplication method. Magko-cross multiply tayo. So yan, papakita ko naman ulit sa inyo mga kids. So, isulat natin ulit ang fraction na 9 over 324. At saka 15 over n. Papaliwanag ko muna mga kids kung bakit nagkaganito ang pagka-arrange ng ating mga ratio in fraction form. Kasi, bumili si Mrs. Mabait ng 9 na cupcake, ang presyo ay 324. So, 9 over 324. Ngayon, dahil isinulat natin dito sa numerator ang 9 na nagre-represent ng cupcakes, dapat dito sa kabila, yung nagre-represent ng cupcakes ay sa numerator din. Dahil sinulat natin ang 324 na nagre-represent ng pesos, dapat ang pesos dito sa kabila ay nasa ibaba or denominator din. Yan mga kids. So bumili na ngayon ng 9 na cupcakes na 324 pesos ang presyo si Mrs. Mabait. At ang itinatanong ay kung magkano ang mababayaran niya kung bibili siya ng 15 cupcakes. Kaya hindi pa natin alam, kaya letter N pa. Gamit ang cross multiplication method, yan. Partner silang dalawa at saka ito, puporma tayo ng pa-x or pa-cross. So i-multiply natin si 9 dito kay n. 9 times n. Ayan mga kids, isinulat ko. Itong tuldok ay pwede ring nangangahulugang multiplication or multiply. So 9 times n. Yan, 9 times n. Ito namang si 15 ay i-multiply natin dito kay 324. So 324 times 15. So pagkatapos nating ma-arrange mga kids, pwede na tayong magpapatuloy. 9 times n, kagaya ng ating sample kanina, ang number, i-multiply ng letter, itabi lang sila mga kids. So 9 times n, magkatabi lang sila. (324 times 15 is equal to 4,860. Kanina, naipakita ko na ang pag-multiply ng 324 times 15. Kaya, nakuha natin ang answer na 4,860. Ngayon naman, mga kids, dahil itong letter N na dapat isolve natin na isang letter na lang ang matitira, kailangan mawala itong katabi niyang 9. Ang ginawa natin, i-divide siya ng sarili niyang number 9 para ma-cancel siya. Kaya ito yung ginawa natin. So,
ang 9n i-divide ng 9 para makancel itong 9. Ayan, cancel ang 9. Kung 9 ang ginamit natin dito na pang-divide, gagayahin din natin dito sa kabila. 9 din ang gagamitin natin pang-divide. Ayan, nakita natin mga kids. 4,860 divided by 9. Sige, solve natin mga kids. 4,860 divided by 9. Yan. Divide natin mga kids. Si 9 ay isang digit, isang number lang. Kaya titingin tayo dito kay 4, isang number. 4 divided by 9, maliit si 4. Hindi siya pwedeng i-divide ni 9. Kaya isali natin ang kasunod na digit 8. Magiging 48. 48 divided by 9. Para maka-divide tayo mga kids, kung sakaling hindi nyo pa masyadong memorize ang multiplication table, ay ganito lang. Skip counting mo itong 9. Yan. Sa mga naka-memorize ng multiplication table, diretso na kayong sasagot dito mga kids. So kami, susubukan namin yung skip counting. Yan. Sige. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Uy, lampas tayo. Kasi 48 lang. So, atras ka ng isa mga kids. So, dun lang tayo sa 45. So, sa pag-skip count natin ng 9 hanggang 45, 5 beses natin ginamit si 9. Ayan. So, dahil 5 beses, ito yung answer natin. Dito isusulat 5. Magkalinya sa 8. Ayan. Huwag mong isulat dito. Magiging mali yan. Dito talaga. Okay. Kuha ba mga kids? Then, pagkatapos, i-multiply naman natin. 5 times 9 equals 45. Ang 45, isusulat naman natin dito magkalinya sa 48. Ayan mga kids. Pagkatapos ay magsasubtract na tayo. Minus. 8 minus 5 equals 3. And 4 minus 4 equals 0. So, hindi na natin isulat mga kids. Ngayon, meron tayong answer na 3. Ang kasunod na digit ng 8 ay 6. I-bring down natin ang 6 dito katabi sa 3. Ayan, bring down 6. Meron na tayo ngayong number 36. Kagaya ng ginawa natin kanina, skip count pa rin natin ulit si 9. 36 divided by 9, skip count natin si 9. 9, 18, 27, 36. Yan, eksakto mga kids, 36. Ilang beses natin nagamit si 9? Tama, 4. 4. Yan. So, yan ang sagot, 4. 4 times 9 equals 36. So, yung 36 na sagot, ililinya natin dito sa 36 pa rin. Yan. Then, subtract. 6 minus 6 equals 0. 3 minus 3 equals 0. So, 0 na pala mga kids. Ang sagot dyan. So, 36 minus 36 equals 0. So, ngayon mga kids, meron pa tayong natirang isang number. At blanco pa dito. So, kailangan pa nating magamit itong last digit. Ang gagawin natin, bring down 0. And then, i-divide natin itong 0. 0 divided by 9. The answer is 0. Yan. And then, 0 times 9. Lahat ng number na i-multiply ng 0, 0 times 9,
equals 0. Dito pa rin yan ilinya sa 0. Then, isubtract natin mga kids. 0 minus 0 equals 0. At dahil tapos na tayo mag-solve, wala nang ibang number na i-bring down natin. So, yan. Ang final answer natin mga kids ay 540. At dahil itong 540 ay nagre-represent ng peso, kaya ang answer natin ay 540 pesos. So ito yung mababayaran ni Mrs. Mabait para sa 15 cupcakes. So ayan mga kids, ayos ba? Nakuha nyo ba kung paano ang pag-solve natin ng proportion using fraction form? Gagamit lang tayo ng cross multiplication method. At susundin natin lahat ng proseso na aking naituro para makuha natin ang unknown number natin at makuha natin ang final answer. Ayan mga kids, sana ay naintindihan ninyo ang mga paliwanag ko para makuha ang proportion. Marami pong salamat. Please po, pakipindot na rin niyang subscribe button sa bandang ibaba sa kanan ng inyong screen. At isali na ring i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga bago ko pang video na darating. At syempre, sa mga nakapag-subscribe na, ay maraming salamat po. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. To God will always be the glory. Hanggang sa muli.